Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ano man ang uri ng iyong trabaho o estado sa buhay, kung kayang tumulong, tutulong ka. Sa kahit na anong paraan ay gagawa ka ng paraan makapaghatid lang ng tulong. Ikaw, anong tulong ang naihatid mo na? Dear Papa Dudut, walang sukatan ang tulong. Maliit man o malaki, ang tulong ay tulong. Magandang araw po sa inyong lahat, Papa Dudut. Ako nga pala si Arnel, 35 years old at isang proud sikyo. Tubong Cebu ako pero dito na sa Maynila nakahanap ng trabaho. Napadpad ako dito hindi lang syempre para buhayin ang aking pamilyang umaasa sa akin. Napadpad ako dito para magpakalayo-layo sa ex-GF ko. Hiniwalayan niya ako dahil hindi ako ang gusto ng pamilya niya. Hindi raw kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. At paniguradong asin lang ang kaya kong ibuhay sa kanilang anak. Sinubukan ko siyang ipaglaban pero sinabi niya na matatalo lang kaming pareho. Masyado akong nahulog sa kanya dahil naibigay ko mahigit kalahati nga ng buhay ko. Nakagawa ko ng isang bagay na hindi nagustuhan ng lahat. Nang sinubukan ko makipagkita sa kanya para sa closure ay iba ang plano ko talaga. Inaya ko siyang magkita kami sa bahay ng isang kakilala para makapag-usap. Pumayag naman ito, ang hindi niya alam ay plano ko nung itaka siya sa tulong ng kakilala ko. Pinunta ko siya sa isang lugar na malayo sa amin at nagalit ito at ilang beses sa sinubukang makatakas. Sa huli ay natauhan ako. Mali ang ginawa ko kaya naman pinalaya ko ito. Nagalit ang magulang niya at pinalayo ako sa anak nila. Literal na malayong-malayo ang gusto nilang gawin ko noon. Kung ayaw ko raw makulong. Umalis daw ako sa amin at yun naman ang ginawa ko. Kaya naman ako napadpad sa Metro Manila para tuparin ang sinabi kong titigilan ko na ang anak nila. Dito na ako nagsimula ng bagong buhay, Papa Dudut. Hindi ako pinalad na magkaroon ng karelasyong muli pero pinalad ako na baguhin ang buhay ng ilang taong nakilala ko habang nagsisikyo ako. Tanghaling tapat noon at kagagaling ko lang sa karinderya malapit sa bangkong pinagtatrabahuan ko bilang sikyo. Napayosi muna ako sa gilid para maibaba ang kinain ko. Dito ko napansin ang isang batang lalaking alam kong lumaki sa lansangan. May kulay ang buhok nito, nakasuot ng pulang sando at berdeng shorts. Alam mong ni minsan ay hindi napalitan ang suot niya dahil nanlilimahid na ito sa dumi. Nakaluhod ito sa harapan ng dingding. Nakatingin sa nakapaskil na tarpaulin ng milk tea. Pinagmamasdan ko ito at mukhang sinusubukan niyang basahin ang nakasulat. Nilapitan ko siya para makumpirma ang hinala ko at tama naman ako. Sarap, masarap, hindi, tinipid sa gatas. Bibili ka ba ng milk tea? Mukha po ba ako may pambili? Para tinatanong ka lang eh. Inaaral ko pong basahin to. Para saan? Eh, di ka naman bibili. Masama po bang matutong magbasa? Oh, sorry na. Tinatanong ka lang naman.
Saan po ba? Saan po ba nakasulat yung milk tea na sinasabi niyo? Ito, yan. Milk tea. Milk tea. Eh bakit po may A sa dulo ng tea? Eh di dapat milk tea ah. Di ko rin alam sa totoo lang. Yan ang batas sa pagbasa ng salitang yan. Ano pong basa dito? Sugar yan. Ah, sugar. Less sugar. Para ka namang ahas na bibili ng milk tea. Eh dalawa po yung letter S eh. Sinundan ko lang naman. Less lang ang basa dyan. Kahit 2 S pa yan. Ah, ganun po ba? Oo. Mabuti pa isulat mo na lang sa papel yan para di mo makalimutan. O ito, isulat mo dito sa papel ng lalagyan ng yosi. Hindi naman ako marunong magsulat. Ganun ba? Di ka ba nakatungtong man lang kahit ilang buwan sa school? Hindi. Nadadaanan ko lang yung school kapag naghahanap ako ng malilimusan. Ganito na lang. Bukas kung pwede ka, mga badang tanghali, nakikita mo ba yung bangko na yon? Si Q ako doon. Puntahan mo ako, tuturuan kita. Eh, masungit yung si Q doon na isa eh. Papalayasin naman niya ako. Ako naman ang si Q bukas, huwag ka mag-alala. Magdadala ako ng libro at lapis. Tuturuan kitang magbasa. At kung may oras pa, baka pati pagsusulat na rin. Ayos ba? Sigurado po ba kayo dyan? Oo naman. Ano, gusto mo ba o ayaw mo? Siyempre, gusto ko. Oh, balik trabaho na muna ako ha. Teka, ano nga palang pangalan mo? Don, ikaw. Arnel. Tawagin mo na lang akong Kuya Arnel. Ito ang unang pagkakakilala ko sa 10 taong gulang na batang si Dondon. Natuwa ako sa kanya dahil kahit mahirap ang buhay niya ay nagpursige pa rin ito para matuto kahit sa simpleng paraan lamang. Bihira ang mga taong kilala kong ganito. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko na hanggat kaya ko ay tutulungan ko siyang matuto. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral, Papa Dudut, kaya siguro malapit ang loob ko noon sa mga katulad ko. Minata kasi ako ng ilang beses sa amin dahil wala akong nakuhang diploma sa kolehiyo. Kaya nga ako hiniwalayan ang karelasyon ko noon, hindi ba? Kaya naman pinangako ko sa sarili ko na kahit high school lang ang tinapos ko ay gagawin ko ang lahat para mapabuti ang buhay ko at ng pamilya ko. Nang nakauwi na ako sa bahay after ng shift ko sa work ay inuna kong hanapin ang mga tinago kong libro sa karton. Nakangiti ako habang binubuklat-buklat yon at sa wakas ay magagamit na rin siya. Kuya Arnel! Oh, kala ko di ka na darating eh. Tuturuan ko na lang sanang magbasa yung pusang galang nakita ko kanina eh. Pasensya ka na kuya. Napatagal ako sa pagkakalakal kanina. Oh, ito pala. Sampagita? Di naman ako altar para alayan mo niyan. Pampabango yan ang kwarto mo. Ibenta mo na lang kaya yan. Sanay naman ako sa mabahong kwarto ko eh. Eh, binili ko nga to dun sa kakilala ko para may bayad ako sa'yo sa pagturo mo sa akin magbasa eh. Uy, di naman ako humihingi ng bayad. Di naman ako totoong teacher para bayaran. Eh, pa-thank you ko na lang, Kuya Arnel. Ikaw lang may gustong magturo sa akin eh. Di yan. Ayos lang. Ibenta mo na lang yan para makabili ka ng makakain mo mamaya. Kuya, di raw dapat tinatanggihan ng sampagita. Bakit naman daw? Mumultuhin daw kayo ni Sampa. Hihilain ang paa niya sa gabi at itatanim kayo sa lupa para maging pataba sa puno ng sampagita. Sinong Sampa? Si Sampa, yung nasa alamat daw ng sampagita. Kung ano-anong nalalaman mo. O sige, akin na to. Pero sa susunod, hindi mo na kailangang bilhan ako ng kahit na ano. Masaya akong turuan ka. Basta magpakabait ka lang. Sige po. Maupo ka dyan. Pagpasensyahan mo na tong libro na ipapabasa ko sa'yo. May mga sulat na at pasira na rin. Nakita ko lang kasi to sa inuupahan ko eh. Ayos lang, kuya. Ang importante, matuto ako. Okay, game. Teka, ano bang pwedeng... ito. Ano sa tingin mo ang basa rito?
Kuyu z ez. Kaya mo yan. Kuyu z kuyu kuyu i on z on Konti na lang. kuyu z on. Oh, bakit ka umiiyak? Ayoko na po magbasa. Bakit naman? Kakasimula pa lang natin eh. Sige ka, magtatampo sa'yo si Sampa. Hihilahin ang... Hindi naman ako magaling eh. Paano ako matututo? Ayoko na po. Ang hirap. Hay, lahat naman ng magagaling nahirapan nung una. Dapat wag kang sumuko. Teka, mukhang mali ang unang salita na pinabasa ko sa'yo. Mahirap nga naman talaga to. Kasalanan ko. Hindi po. Akong may kasalanan kasi mapuro lang utak ko. Lapis nga na mapurol, nagiging matulis ulit eh. Basta matasahan lang na maayos. Ibahin natin ang salitang babasahin mo. Pero bago nyo po baguhin, ano po bang basa dun sa salitang pinakita nyo? Kuyu is on? Quezon. Pwedeng lugar. Pwedeng dating presidente ng Pilipinas. Quezon. Quezon. Tama. O sige, hanap ako ng madali muna. Saka tayo pumunta sa mahirap kapag nahasa ka na. Ayos ba? Sige po. Nalaman kong hindi talaga nakatungtong ng paaralan itong si Dondon. May nanay ito nagturo sa kanyang magbasa ng ilang salita. Sa lahat ng mga salitang yon tungkol pa sa sugal, naawa tuloy ako sa kanya. Lalo na nung sinabi niyang binubugbog siya ng bagong asawa ng nanay niya. Hindi naman siya kinampihan ng nanay niya. Hinayaan lang daw siyang bugbugin para madisiplina siya. Pinaka nalungkot ako sa kinuwento niyang minolesta siya ng kaibigan lalaki ng kanyang stepfather. Inakala niyang mabait ito noong una. Inakala niyang lalaking lalaki ito. Pero noong minsang nalasing ito papadudot kasama ang stepfather niya ay doon na siya hinubaran ng shorts. Ito ang nagudyo kay Dondon para takasan ang buhay niya. Kung saan ito napadpad para lamang makalayo. Papadudot marami pa siyang kinuwento sa akin. Nasaktan at nagalit ako dahil sa murang edad ay kinailangan niyang pagdaanan yon. Mas lalo tuloy akong nagpursige na turuan siyang magbasa, magsulat at magbilang. Gusto ko noon na mabigyan man lang siya ng magandang pangyayari sa buhay niya. Inisip ko nga na baka sinadya ng Diyos na ipakilala siya sa akin para matulungan ko siya sa paraang kaya at alam ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Unti-unting naturuan ko si Dondon kung paano magbasa, magbilang at magsulat. Hindi man perpekto at maramihan ang nalaman niya sa akin ay nagpasalamat pa rin ito dahil kahit papaano ay nadagdagan ang kaalaman niya. Inayos ko ang schedule namin ng pagtuturo at nahiya na rin ako syempre sa trabaho ko na sinisingit ko pa ang pagtuturo kay Dondon. Sinabi ko sa kanya na pwede siyang pumunta tuwing tanghaling tapat mula Lunes hanggang Biyernes. Hindi ko siya pinilit na araw-arawin ang pagpunta dahil alam ko namang nagkakalkal pa ito. Sinabi ko sa kanya na kung kailan niya gustong pumunta, ganong oras niya ako pwedeng puntahan. Iniritan pa nga ako nito na kung pwede raw ay pagkatapos na lang ng trabaho ko. Naisip kong pwede rin naman kaya naman sinabi ko sa kanya na alas 7 ng gabi ipuntahan na niya ako para bago ko umuwi ay maturuan ko na siya. Nakita kong porsigido talaga siyang matuto.
Hindi man niya aminin sa akin, alam kong may gusto itong mangyari sa buhay niyang yon. Masayahing bata itong si Dondon, kaya naman mas lalo akong naging ganadong turuan siya dahil alam kong gusto niya talaga ang ginagawa niya. Naalala ko sa kanya ang sarili ko. Noong bata rin kasi ako, Papa Dudut, ay sobrang tuwang-tuwa ako na pumasok sa school. Gusto ko kasing maging guro noon, pero hindi nga nabigyan ng katuparan yon dahil kapos kami sa pera. Bukod doon ay marami pang ibang dahilan para hindi ako makapag-aral sa kolehiyo. Ang pangarap kong maging teacher kay Dondon ko nagawa. Naging guro ako nito kahit wala kami sa classroom. Kahit na walang pisara o maayos na notebook dahil kay Dondon, kahit papaano ay nabigyan ng katuparan ang matagal ko nang hinihiling noon, ang makapagturo sa mga bata. Kuya Arnel, kung bahalang araw malaman ko ang totoo at buong pangalan ko, ituro mo yan sa akin kung paano isusulat ha. Oo naman. Sa ngayon, Dondon munang aralin mong isulat. Ay sulat ko naman na. Oo, pero parang palaging hinahampas ng bagyo yung sulat mo eh. Laging patagilid. Nanginginig nga ang kamay ko. Basta mag-practice ka mamaya bago ka matulog para gumanda. Ang sulat naman, gumaganda yan habang tumatagal. Basta lagi ka lang nagsusulat. Sige kuya. Salamat nga pala dito sa lapis ha at papel. Titipirin ko to para di maubos. Huwag mo nang tipirin. May makukuha pa naman ako mga papel. Saka kung sakali, pwede naman kitang bilhan eh. Ay hindi na kuya. Sobra-sobra na nga tong tinutulong mo sa akin. Tapos gagastos ka pa. Napagtsatsagaan ko naman yung mga nagamit ng papel eh. Basta ako nang bahala. Magkano lang naman yun kung sakali. O sige na, pumunta ka na sa dapat mong puntahan. Uuwi na rin ako. Mag-iingat ka ha. Sige kuya. Ikaw rin. Ay kuya. Oh, Ay wag na. Nakakahiya pala. ngayon ka pa nahiya? Ilang buwan na tayong magkakilala oh. Kasi kuya, may kaibigan ako. Nakwento ko kasi sa kanya na tinuturuan mo ko. Chinismis pa ako. Hindi naman kuya. Gusto niya lang ding matuto tulad ko. Sabi ko nga sa kanya, ipapaalam ko sa'yo kung pwedeng sumaling pusa siya sa atin eh. Hindi naman nata mahirap turuan yun. Baka mamaya 100 yung dalhin mong tuturuan ko ha. Kulang tayo sa papel at libro. Siya lang talaga kuya, si B-Boy. Mas matanda yun ng 2 taon sa akin pero mas matangkad ako. Pwede bang sumali siya sa atin minsan kuya? Kahit 2 beses lang? Wala naman ako magagawa. Sinabihan mo na siya eh. Ayun! Matutuwa yun kapag sinabi ko sa kanya bukas. Dadaan daw siya sa tinutulugan ko eh. Tsaka marami na rin pala siyang nakuhang papel sa pangangalakal. Tapos may napulot daw na ballpen pero paubos na yung tinta. Kaya naman daw humabol basta hindi marami yung isusulat. Paano pa kaya ako makakatanggi niyan? Mukhang pinaghandaan na niya lahat. O sige, bukas na lang ng ganitong oras ka mo. Mukhang marami akong gagawin bukas bago magtanghali eh. Sa gabi ko na kayo tuturo ang 2. Yay! Sige kuya, pupunta na ako sa kanya ngayon para alam na niya. May bahay ba yon? Wala kuya, parehas lang kami sa tulay natutulog. Ay, sige, bukas hintayin ko kayo. May natira pala akong pagkain sa inuupahan ko. Ibigay ko na lang sa inyo bukas. Talaga kuya? Salamat ah! O sa English, thank you! Hindi thank you. Thank you. Thank you pala. Di na nga ako nakatanggi pa kay Dondon. Masyado na kaming naging close noon kaya ang hirap nang magsabi ng hindi sa kanya. Kinagabihan ay binasa ko muli ang librong ginagamit ko para turuan si Dondon. Kailangang aralin ko pa rin yon para makapagturo ako ng tama kay Dondon at sa kanyang kaibigang si B-Boy. Nagpuyat ako noon kakasulat ng mga dapat ituro sa kanila. Ganito kasi ang nakita kong ginagawa noong mga guro ko dati. Lesson plan daw ang tawag doon, yun ang sinabi sa akin. Kinarir ko talaga ang pagiging teacher. Naalala ko noong bata pa lamang ako, Papa Dudut, dahil nga pinapangarap ko maging teacher. Pinagpraktisan ko ang nakababata kong kapatid.
Hindi pa ito nag-aaral noon, ako ang nagturo sa kanya after ng mga klase ko sa school. Noong isang beses, nagpabili ako sa kanya ng chalk para magamit namin. Ako dapat ang bibili noon pero inutusan ako ni nanay na magpakain ng mga manok namin. Papadudot ang normal na hapon na yon na inakala kong magiging masaya at punong-puno ng kaalaman ay mapapalitan pala ng pagkuha ng buhay. Nasagasaan ng isang van ang kapatid ko. Sinubukan pala nitong tumawid sa main road dahil naubusan doon sa suki namin ng chalk. Mula nga noon ay hindi na ako napatawad pa ni nanay. Inisip ko ring dahilan yon para hindi nila ako pagtapusin ng pag-aaral. Habang yung kuya ko, naigapang naman nila hanggang makatapos sa kolehiyo. Kuya Arnel, andito na kami. Uy, sakto ah. Mukhang maaga kang dumating ah. Kala ko nga mahuhuli ako eh. Hinintay ko pa kasi magugas ng paatong si B-Boy. Di ba, B-Boy? Uy, magsalita ka. Hello, B-Boy. Ako si Kuya Arnel. Ako yung magtuturo sa inyo kung paano magbasa, magsulat at saka magbilang. Okay ba? Uy, B-Boy. Kanina ang daldal mo. Ayan, para kang nakagat ng aso dyan. Magsalita ka, nakakahiya. Hayaan mo na, Don. Baka nahihiya. Ikaw naman. Ako nga hindi nahiya nung una kitang nakilala, kuya eh. Sa makapal na yung mukha mo nun eh. Uy, grabe ka naman, kuya. Biro lang. Ikaw naman. Oh, B-Boy. B-Boy, kinakausap ka ni Kuya Arnel. Sagot ka kahit niyaw. Loko ka talaga, Don. Mas madaldal pa nga yan sa akin eh. Kanina tuwang-tuwa nung sinundo ko. Marami raw siyang ipapaturo sa'yo lalo sa pagbibilang para daw di siya naloloko. Aray! Bakit mo ako sinuntok sa braso? Ikaw kasi ang sutil mo sa kanya. Oh, B-Boy, kung handa ka na magsalita at makisali sa amin ni Don, magsalita ka lang ha. Hayaan mo, kung pagbibilang, marami akong ituturo sa'yo para di ka na nga lokohin. Bahala ka dyan, B-Boy. Basta ako, gusto ko nang mag-aral ngayon. Tara dito para makaupo tayo ng maayos. Sama ka na rin, B-Boy. Nilinya ko na pala tong mga ituturo ko, Don. Konti lang to. Bumawi na lang tayo bukas na tanghali kung pwede ka o kung pwede kayo. Sige, kuya. Sunduin ko na lang din tong si B-Boy kung gusto pa niyang matuto. Di ba, B-Boy? Bahala ka nga dyan. Huwag mo na pilitin, Don. Nahihiya nga eh. Mas lalong di magsasalita yan kapag ganyan ginagawa mo. O sige, mukhang ikaw muna talaga, Don. Sundan mo lang muna ako dito sa dalawang salita na to. Ref, referee, rator. Refrigerator. Refrigerator. Huwag mo kasing bilisan ng pagbasa. Oh, isa pa para makausad na tayo sa pangalawa. Ref, Ref. re, rator. Rator. Refrigerator. Refrigerator. Isa pa nga at Refrigerator. Oh, mali rin yan. loko ka, Don. Tama kaya? Refritor. Refrigerator. Wow! Magaling, B-Boy. Dahil dyan, bibigyan kita ng 2 candy. Uy, Kuya Arnel, paano naman ako? Banggitin mo ng tama yung refrigerator para bigyan kita. Ay, teka. Masakit pala ang ngipin ko. Naging masaya ang gabing yon nang sumubok na si B-Boy na sabayan ang pagtuturo. Bago natapos ang gabi, may natutunan na siyang ilang salita sa akin. Natuto na rin siyang magbilang hanggang 10. Pinaulit ko yon sa kanya bago siya matulog. Sinabi ko assignment niya yon. Natuwa naman ito at nakita kong habang naglalakad sila palayo ni Don ay nagbibilang ito ng mga daliri niya. Ayon sa kwento ni Don, laking lansangan na raw talaga itong si B-Boy. Walang nagturo kahit isa sa kanya kung paano magbilang kahit hanggang 5. Dahil ang nanay nito ay isang inabusong taong grasa.
May nagampon sa kanya dati na matanda pero isang araw namatay ang matandang yon kaya napilitan itong si B-Boy na buhayin ang kanyang sarili. Wala itong oras para matutong magbasa, magsulat o magbilang. Naging abala ito sa pagbuhay sa sarili niya. Kaya naman dahil sa kawalan ito ng kaalaman, inabuso din siya ng mga tao sa paligid niya. Sa pagdaan ng mga araw ay nakita ko ang improvement sa kanilang dalawa. Natutukan ko sila ng mabuti kaya naman marami na silang mga nalaman. Kinuwento nga nila sa akin na para raw makapag-practice bawat tarpaulin o kahit na anong nakapaskil kung saan-saan ay binabasa nila. Natuwa naman ako dahil gumawa pa rin sila ng paraan na matuto after ng mga klase nila sa akin. Naisip ko na sino ba naman ang hindi gaganahang magturo sa mga ganitong klase ng bata. Wala akong pinabayad kahit piso sa kanilang dalawa. Sapat na sa akin ang sincere na pag-thank you nila sa akin tuwing natatapos noon ang klase. Pero sadyang matigas ang ulo ng mga to. Kahit sinaway ko na noon ay patuloy pa rin sila sa pagbibigay ng kung ano-ano. Tulad ng hopya, barya, sampagita o kaya buko juice. Sinabi nga ni Dondon na nakakaramdam naman daw sila ng hiya. Siyempre nagagamit ko raw ang oras ko noon para turuan sila. Imbis na ipahinga ko na lamang. Sumagot ako at sinabing hindi ako nakakaramdam ng pagod sa tuwing nakikita ko sila na natututo. B-Boy, ikaw na lang mag-abot nitong mga papel kay Dondon kapag nagkita kayo. Sige po kuya, subukan ko siyang daanan bukas dun sa tinatambayan niya. Ayos lang kaya siya? Kinakabahan naman ako. Ngayon lang umabsent yun sa klase natin eh. Ayos lang yung kuya. Nabanggit din niya sa akin pala na nung isang araw may racket daw siyang pupuntahan. Kaya baka may isang klase daw siya na hindi mapuntahan. Baka ito na nga yung nangyari. Sana nga ganun. O paano yan? Magandang umuwi na tayo bago mawala ng maraming tao dito sa labas. Para safe kang bumalik ng tulay. Naku kuya, sanay na ako maglakad kahit walang katao-tao. Mabuti pa rin yung nag-iingat. Kahit naman siguro harangin ako dyan, wala naman sila makukuha sa akin sa tsura kong to. Nanakawan pa ba nila ako? Baka ako pa magnakaw sa kanila. Uy, alam kong biro lang yan pero baka mahipan ka't magkatotoo. Kahit anong mangyari, wag na wag kang magnanakaw. Mali yun. Oo naman po kuya. Kung gusto kong magnakaw, di dati pa sana. Ang dami kayo nagtatawag sa akin sa tulay para samahan ko sila. Lumayo ka sa mga taong yan. Hindi sila magandang impluwensya sa'yo. Lalasunin lang nila ang utak mo. At saka pag nagkagipitan, baka ikaw pang unang ilaglag nila. Yan nga rin po ang naisip ko Hindi nyo na kailangang alalahanin yun kuya. Hindi ko gagawin yun kahit magipit pa ako ng todo. Kung may kailangan ka o kahit gutom ka, huwag kang matuksong magnakaw. Lapitan mo ako. Ako ang magbibigay ng pangkain mo. Salamat kuya. O siya, tara na. Isabay na kita hanggang dun sa kanto. Kuya? Oh, ano yun? Ito po. Oh, para sa niyang barya. Bigay ko po sa inyo. Pandagdag pamasahe lang po kaya pambili ng yosi. Pang yosi talaga? Wag na, ayos lang ako. Kunin nyo na po. May extra pa naman ako dito Mas kailangan mo yan kesa sa akin. Gamitin mo sa susunod na araw kung wala kang kikitain. Pasasalamat ko po to sa inyo bilang pagtulong nyo po sa akin. Di naman ako nagpapabahayad Sinabi ko naman sa inyo, ayos lang ako. Masaya ako natutulungan ko kayo. Kahit ngayon lang po, alam kong malaking perwisyo. Wag na wag niyong iisipin na perwisyo kayo sa akin. Natutuwa nga ako kasi pati ako natututo kapag tinuturuan ko kayo Pero kuya, inipon ko po talaga to para sa inyo Saan ba galing ang perang yan? Yung iba sa pangangalakal, yung iba napupulot ko naman po sa mga kanal kapag pabalik na ng tulay. Hay, pero B-Boy. Sige na po kuya. Okay, ganito na lang Itatago ko ang perang to para kung sakaling kailangan mo, may magagamit ka. Pero para sa inyo po yan Uutangin ko na lang to. O ayan, para magamit ko na rin. Tapos kapag kailangan mo, bawiin mo lang sa akin. Kung ayaw mo na talaga itong mga baryang to, ipang memeryenda natin ni na Dondon sa susunod. Ayos ba? Sige po, kayo pong bahala. O tara na. Tara po.
Naisip ko nang ampunin ang dalawang ito, Papa Dudut, pero kung magpapakatotoo noon ay hindi sapat ang kinikita ko para buhayin ang mga batang ito. Hindi nga halos kasya ang inaabot kong pera sa pamilya ko sa probinsya. Tapos magdadagdag pa ako ng pagkakagastosan. Kaya naman tinulungan ko na lamang sila sa ibang paraan. Tinuruan ko sila at ginabayan. Naging kaibigan din nila ako na nagpaparamdam sa kanila na maganda pa rin ang mundo. Tuwing wala naman akong ganap sa trabaho dati ay inaaya ko silang kumain sa karinderya. Pinagpakulo ko rin sila ng tubig na iinumin at nilalagay ko noon sa jug para may malinis silang tubig sa tinutuluyan nilang tulay. Kung may mga pagkain noon na ibinibigay sa akin sa trabaho, sila rin ang nakikinabang. Ito ang mga naging simpleng tulong ko sa kanila. Naisip ko na sana maging sapat yon. Kuya Arnel! Oh, nahuli ata kayo. Kanina pa ako naghihintay dito eh. Pasensya kuya. May racket kami kanina eh. Kakatapos nga lang eh. Pinagbuhat kami kanina nung naglilipat ng bahay. Binigyan kami ng 20. Mukhang pagod na nga kayo. Baka gusto nyong ipahinga na lang muna. At sa susunod na araw na lang tayo mag-aral. Sayang naman pong pinunta namin ngayon. Tsaka naghintay po kayo sa amin kuya. Ituloy na po natin. Alam nyo, minsan kailangan din natin ng pahinga. Oo, gusto nyong matuto pero kapag pagod kayo, mas lalong walang papasok sa utak nyo. We, ganun ba talaga yun? Talagang nagduda ka pa ah. Tama naman si Kuya Arnel, Dondon. Mukhang kahit anong turo niya sa atin ngayon, hindi ko rin maiintindihan kasi inaantok na ako eh. Anong gagawin natin ngayon? Sayang naman yung pinunta natin. Tara dito. Maupo kayo sa tabi ko. Tuturuan niyo pa rin kami? Hindi. Mag-uusap lang tayo. Kwentuhan. Parang magkakaibigan lang. Tandaan niyo na po para maging kaibigan namin. Matanda pala ah. Gusto mo pitikin ko yung talukap ng mata mo? Ha? Alam mo kuya, pagtanda ko, gusto ko rin maging sikyo. Oh, bakit naman? Maganda po kasi yung uniforme niyo eh. Gusto ko ng ganyan, tapos yung may baril din. Di magpulis ka kung barilang pala gusto mo. Gusto ko nga parang si Kuya Arnel kasi mukhang mabait ang mga sikyo. Oh, nag-aaway na naman kayong dalawa dyan. Don, kung si Q ang pangarap ni B-Boy, hayaan mo siya. Basta marangal ang trabaho, pwedeng pangarapin. Ang gusto ko maging driver ng eroplano para lilipad ako. Piloto. Gusto mong maging piloto. Ay, piloto ba tawag doon? Alam mo kuya, gusto ko yung maging piloto kasi gusto ko talaga yung lumilipad sa langit eh. Gusto mong lumipad sa langit? Opo, kasi gusto ko makita sa langit si tatay. Kukumustahin ko, tatanungin ko kung masaya ba siya doon. Sasabihin ko huwag siya mag-alala sa akin kasi ayos naman ako dito. Uy, kapag piloto ka na at nakalipad ka na sa langit, sabihin mo rin sa lola nanay ko na bantayan niya ako lagi ah. Tsaka na may miss ko na rin yung mga pasalubong niyang pandesal pagkatapos niyang mga lakal. Ikaw na lang ang magsabi sa kanya. Paano ko naman sasabihin yun Hindi ko naman pangarap maging piloto. Baka mabangga ako pa yung eroplano kasi hindi naman ako marunong mag-drive eh. Di pasahero na lang kita. Kapag piloto na ako, libre ka na para makausap ko na rin lola nanay mo. Sige, gusto ko yan. Ipakilala mo rin ako sa tatay mo para masumbong ko mga ginagawa mo dito sa lupa. Kuya, napuwing ka ba? Namamasama-sa mga mata mo. Gusto mo hipan ko? Hindi. Nahamugan lang siguro ako kasi gabi na. Don, B-Boy. Ano po yan, kuya? Kahit gaano kahirap ang buhay, gumawa kayo ng paraan para matupad nyo lahat ng gusto nyo ha? Promise? Opo, kuya. Promise, kuya. Noong narinig ko nga ang mga inosente at munting pangarap ng dalawang batang ito ay nagpursige akong matulungan sila. Naisip ko na hindi ko man sila mapag-aral pero sa tingin ko, kung lalapit ako sa ibang tao o ahensya ay matutulungan sila. Hindi ko sinabi sa kanila ang plano kong humingi ng tulong sa ibang tao, gusto kong maging sorpresa yon sa kanila noon.
Ilang day off ang ginugol ko sa paghahanap ng pwedeng makatulong pero nabigo ako. Papadudod, sobrang nasaktan ang puso ko sa ilang beses na pagtanggi sa akin. Yung iba iniisip na scam lang daw ang ginagawa kong yon. Hindi naman daw sa mga bata mapupunta ang pera kundi sa akin. Yon ang naging paratang ng iba. Yung iba naman sadyang wala raw maitutulong dahil kapag nagsimula na raw silang magbigay, magsusunod-sunod na raw yung ibang batang lansangan na hihingi rin ng parehas na tulong. Sinukuan ko na ang pangarap kong makatungtong pa sila sa school. Nagpursige na lamang akong bumili ng ibang gamit sa school at mga lumang libro para mas marami pa silang matutunan sa akin, Papa Dudut. Ako na lang ang tumulong sa kanila at sana balang araw ay naisip ko na makatulong yon sa mga pangarap nila. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang mga sumunod na araw, nalipat ako ng schedule. Naging paiba-iba ang oras ko sa trabaho dahil may mga bagong pasok na sikyong katulad ko. Kaya naman nabawasan ang oras ko na maturuan ng dalawang bata. Bukod pa dyan, may mga naging racket na rin sina B-Boy at Dondon. Nagkasalisihan ang schedule namin. Ayoko namang pilitin silang pumasok sa klase ko kung usapang pagkakakitaan na nila ang nakalatag. Minsan bumabalik ako sa trabaho para kunin ang mga naiwang kong libro. Saglitan lang ang bala ko noon kasi kinakailangan kong makapagpahinga ng 4 na oras bago ang susunod na duty ko. Nasa malayo pa lang ako, natanaw ko na si Dondon at ang kasamahan kong sikyo na si Joel. Mukhang nagkakainitan sila noon kaya naman minadali ko ang paglakad papunta sa kanila para malaman. Bakit po masama ang ugali ninyo? Kanina pa kita pinapalis dyan pero ang tigas ng ulo mo eh. Nakapulong naman po ako dito ah. Wala naman po akong ginagawang masama. Kahit na. Bawal tumambay dyan. Pag nakita ka ng boss ko, ako naman ang pagagalitan, hindi naman ikaw eh. Sige na, umalis ka na. Hindi naman po ako nang gugulo sa mga dumadaan papasok sa bangko nyo eh. Nandun nga lang ako sa gilid. Ang late-late ko para makasagabal. Sumasagot ka pa, kutusan kita eh. Pag sinabing hindi pwede, hindi pwede. Bastos kang batang hamog ka. Palibhasa wala kang pinag-aralan eh. Doon ka, doon. Aray! Aray ang arte mo. Doon ka. Joel! Huwag mong saktan yung bata! Kuya Arnel! Ayan, kanina ka pa hinahanap ng batang hamog na yan. Napakabaho mo. Hinawakan lang kita ang panghina ng kamay ko. Arnel, paalisin mo na nga yan. Buwisit. Kawang mabaho. Amoy sigarilyong nahamugan. Aba, sumasagot ka talaga? Sapakin ko yung mukha mo eh. Joel, tama na! Pagsabihan mo yung bastos na bata na yan ha. Namumuro na sa akin yan. Oo, ako na bahala sa kanya. Kuya, tinapon niyo po yung mga librong ginagamit natin. Nakita ko po. Pards, tinapon mo? Oo. Pakalat-kalat dito sa mesa eh. Wala naman yan sa ibabaw ng lamesa. Nasa ilalim yun. Masinop ko namang nilagay dyan kahapon bago ko umuwi. Nakakasagabal nga dito. Imbis na mapaglagyan ng ibang gamit natin, nakakadagdag pa ng kalat. Sana man lang hinintay mo na dumating ako para naiuwi ko na lang kesa tinapon mo. At ako pa ang mali ngayon? Parte ba ng trabaho mo bilang CQ yung mga libro na yon? Hindi, pero... Walang pero, Pards. Alam mo ang trabaho mo. Huwag mong isinisingit yung part-time job mo sa oras ng duty mo. Di naman part-time job yung pagtuturo ko sa mga bata. Wala akong pinapabahid sa kanila. Ginagawa ko lang naman yun para makatulong sa kanila. Di gawin mo sa ibang lugar. Huwag dito. Sinasayang mo ang oras ng trabaho, Pards, sa katutulong sa mga batang hamog na yan. Hindi naman matututo yung mga yan eh. Pulpul yung mga yan. Di sayang, Pards. Kahit papano,
Natututo naman sila. Eh kahit matutong magbasa o magsulat ang mga yan, sa tingin mo may pupuntahan pa ang buhay nila? Tayo nga eh, na medyo nakakaangat sa kanila, baka wala nang iasenso sa buhay. Sila pa kaya? Huwag mo naman silang maliitin. May mga pangarap din ang mga yan. Bata pa sila. Marami pang pwedeng mangyari. Grabe, naniniwala ka ron? Sus, magising-gising ka na Arnel. Sa pelikula lang nangyayari yan. Walang happy ending sa mga batang lansangan. Tandaan mo yan. Sobra ka naman, Pards. Ikaw ang sobra. Parang ninanakawan mo ng oras ang nagpapasahod sa'yo dahil sa pagtuturo mo sa mga batang yan. Eh wala ka rin naman pakinabang sa kanila eh. Hindi naman sa... Sige, sumagot ka pa. Isa na lang, Pards. Isusumbong na kita talaga kay boss. Tingnan natin kung may trabaho ka pang aabutan sa susunod kapag pinilit mo yang maling gusto mo. Inaya ko na lang na umalis si Dondon. Nalungkot akong hindi na ipaglaban ang gusto kong mangyari. Mas malaki ang laban noon ni Joel. Totoong ginamit ko lang ang ilang oras ko sa trabaho para maturuan ang mga bata. Oo, wala namang nangyaring masama sa bangkong binabantayan ko pero hindi pwedeng ipagkaila na mali pa rin ang ginawa ko. Kinausap ko ang dalawang bata at sinabing sa ibang lugar ko na lang sila tuturuan. In-explain ko sa kanila na hindi po pwede yung ginagawa namin dati. Naunawaan naman nila at kahit papaano, nakaramdam sila ng hiya dahil sa mga nangyari. Sinabi kong pupuntahan ko na lang sila sa tulay after ng trabaho ko para mas safe sa aming tatlo. Sinabi ko rin na mababawasan ang oras ng pagtuturo ko dahil kailangan kong humabol ng pahinga sa trabaho. Nadagdagan kasi ako ng duty sa madaling araw dahil nabalitaan kong biglang nag-awol ang mga ibang pinasok na sikyo. Napagod ako sa unang linggo na ginawa ko yon, Papa Dudut. Yung pagod ko pa lang noon na pumunta malapit kina Dondon at B-Boy ay sobra na yon. Dagdag pa niyan, pagod na rin ako kakaisip sa pamilya ko. Nagkasakit ang tatay ko kaya kinakailangan ko noon na magpadala ng dobleng halaga sa dating pinapadala ko. Kaya naman naghanap din ako ng ibang pwedeng racket para matustusan ang nabutas kong budget. Gusto na noong bumigay ng katawan ko pero habang iniisip ko ang mga taong umaasa sa akin, kinakailangan ko kaagad na bumangon. Kuya, pandesal oh. Malinis yan ah. Di ko pinulot yan. Ayos lang. Sa'yo na lang. Almasal mo bukas para may lakas kang mga lakal. Uy, B-Boy, hati tayo. Para bukas ko pa to. Kakakain mo nga lang kanina ng pandiregle eh. Ang damot nito. Sana sa susunod na buhay mo, maging panderegla ka. Sana maging pandiregla ka. Mawawat na yan. Ituloy na lang natin to bukas. Kailangan ko nang umuwi. Pero maaga pa po ah. Gusto ko rin kasi magpahinga. Pero wala naman po kayong pasok bukas, di ba? Dito po muna kayo. Matagal-tagal ka naming di nakausap eh. Oo nga po kuya, kahit kwentuhan lang po ulit. Kahit po wag niyo muna kaming turuan. Balitaan mo kami kung ano nangyari sa inyo nung nakaraan. Oo nga kuya, oo nga. Kayong dalawa na lang magkwentuhan. Uwi na ako. Dondon, B-Boy, may gusto sana akong sabihin sa inyo eh. Ano po yun kuya? Mukhang di na ako makakapagturo sa inyo. Hala kuya, bakit po? Alis na po ba kayo? Ayaw niyo na po ba sa amin? Parehong hindi. Ay, napapagod na kasi ako. Di na kaya ng oras ko. Nakahanap na rin ako ng isa pang trabaho para may pangdagdag na pera para sa pamilya ko. Paano naman po kami kuya? Sabi niyo, hindi kayo mapapagod na turuan kami. Akala ko rin eh. Di hindi nyo na po tutuparin yung pangako ninyo na tuturuan nyo kami lagi? Eh bakit parang ako pa yung may kasalanan dito? Kasalanan ba talagang mapagod? Hindi naman po pero umasa kasi kami. Di nyo kasi alam ang pakiramdam ko ngayon. Sa totoo lang, pagod na ako. Hindi ko alam kung bakit buhay pa ang katawan ko eh. Dagan na ako sa mga problema. Sana man lang maintindihan nyo yun. Naintindihan po namin kuya. Tara na, B-Boy! O bakit kailangan mo akong irapan, Dondon? Ako pa mali ngayon? Parang utang na loob kong turuan kayo ah. Eh wala nga ako nakukuha sa inyo kahit piso eh. Kuya, huwag ka na po magalit. Ayos lang naman kami ni Dondon. Ikaw lang! Hindi ako! Hindi ako ayos kasi nangako ka sa amin na tuturuan mo kami lagi. Eh, ikaw nga nagsabi na kapag may pangako, tuparin.
Tapos ngayon, di mo namang gagawin. Para saan pa ang tinuro mo kung papaliin mo rin? Dondon, ano ba? Tinuruan ba kitang sumagot-sagot ng ganyan sa nakakatanda sa'yo? Di ba sabi ko sa'yo na masama yan? Pero parang di ka pa rin natuto. Kuya, wag na po kayo magalit kay Dondon. Alis na po kami. Mabuti ba nga umalis na kayo? Dagdag sakit kayo ng ulo ko eh. Sorry po, kuya. Tara na, Dondon. Katulad ka rin nila. Pinaasa mo rin kami. Pinaasa mong may pupuntahan pa ang buhay namin kasi tutulungan mo kami. Pero hindi naman pala. Sinungaling! Dondon, tama na yan. Tara, B-boy! Di na natin kailangan ng tulong niya! Sandali lang, Dondon ha. May naiwan ako eh. Diyan ka lang. Oh, bakit ka pa bumalik? Di ba sinabi ko... Kuya, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng tinulong niyo sa amin. Dahil sa inyo, hindi na ako naloloko ng mga pinagbebentahan ko ng kalakal kasi marunong na akong magbilang. Salamat kuya. Kasi kahit si Dondon, hindi na inaasar na bobo kasi tinuruan mo na siyang magbasa tsaka magsulat. Salamat talaga kuya. Papa Dudut, nanginginig ako sa lungkot nang makita kong tuluyan nang umalis sina Biboy at Dondon. Nagkamali akong sinabihan sila ng mga salitang yon pero nadala na rin kasi ako ng sobrang pagod. Inisip kong bawiin lahat ng mga sinabi ko pero pinigilan ako ng pride ko. Lalo na noong pinamukha sa akin ni Dondon na hindi ako marunong tumupad sa mga pangako. Totoo naman ang sinabi niya. Pero sana maintindihan niya na hindi lahat ng pangako ay natutupad dahil sa maraming rason. Hindi ko na ipaliwanag sa kanila ng husto ang kalagayan ng buhay ko. Kaya siguro hindi nila basta-bastang natanggap ang sinabi ko noong nagpaalam ako bilang guro sa kanila. Papa Dudut, lumipas sa mga araw at hindi ko na muling nakita sina Biboy at Dondon. Inisip kong baka magpakita silang muli. Inisip kong baka nagtampo lang sila. Sinubukan kong puntahan sila sa tulay para mag-sorry. Naisip ko na kahit na hindi naman nila ako maging guro ay pwede pa rin naman nila akong gawing kaibigan o nakakatandang kapatid. Hindi ko na sila nakita sa tulay. Ilang araw ako nagpabalik-balik doon pero hindi ko sila naaabutan. Sa paglipas pa ng ilang buwan, naibalik ko na ang dating buhay ko. Gumaling na si tatay at hindi ko na kailangang bugbugin noon ang sarili ko sa dalawang trabaho. Nakapagpahinga na ako ng maayos at binala ko na ring hanapin sina Biboy at Dondon para ituloy ang pagiging teacher ko sa kanila. Pinadala ko sa kapatid ko ang mga lumang libro ng anak niya. Natuwa ako kasi alam kong magugustuhan nila yon. Sa pagbabalik ko noon sa tulay, ganun pa rin ang nangyari. Hindi ko pa rin sila nakita. Ilang beses akong nagpabalik-balik dati, makita lamang sila pero wala na talaga. Nagpunta na rin ako sa ibang lugar na madalas nilang pinupuntahan para mangalakal pero wala rin. May mga sinabi sa akin na baka kasama silang dalawa na nakuha ng mga sindikato. Yun daw nangunguha ng mga bata tapos ay ikakalat sa ibang parte ng Pinas para mamalimos. Dinadasal ko na sana'y hindi at dinadasal kong sana'y nagtampo lang talaga sila at piniling taguan ako. Inasal kong ayos lang sila at hindi pinagkakakitaan ng iba. Papa Dudut, sobrang sama ng loob ko at punong-puno ako ng pagsisisi sa puso ko dahil hindi pa naging maayos ang huling pagkikita namin. Hindi pa pandemic noong huli ko silang nakita. Mas lalo tuloy akong nag-alala ngayong pandemya kung nasaan na sila. Gabi-gabi hindi man nila alam pero lagi silang laman ng aking dasal sa Panginoon. Hindi man maibigay sa kanila ang pangarap nilang maging piloto at sikyo, pero sana maibigay sa kanila ang proteksyon na kailangan nila habang naglalakbay sila sa buhay na meron sila. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Arnel. Walang sukatan ng tulong. Maliit man o malaki, ang tulong ay tulong. Sana mamuhay tayo sa mundo kahit na konti lang ang iyong inabot, tatanawin pa rin itong magandang biyaya.
Sana mawala na ang ginawang konsepto ng ibang tao na may sukatan ng tulong. Para sa lahat ng mga taong kapos pero nagawa pa rin magbigay, para po sa lahat ng mga kinakayang mag-abot kahit na alam nilang masasaid na rin sila. Para po sa lahat ng mga taong taus-puso nagbigay ng walang hinihinging kapalit. Maraming salamat sa inyo at sana'y hindi kayo mapagod tumulong, maging maliit man o malaki. Sana hindi kayo mapagod buuin ng paulit-ulit ang konseptong walang sukatan ang tulong. Maliit man o malaki ang tulong ay tulong pa rin. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Para sa ating mga Pilipino, importante ang basbas ng mga nakakatanda lalo na kung tayo ay lalagay na sa tahimik. Isa itong kaugalian ng paggalang at pagrespeto sa kanila na bahagi ng may biyaya at pagpapala ng isang pamilya. Ikaw kapuso, kabarangay, gaano kahalaga sa iyo na tanggap ka ng mga magulang ng taong mahal mo? Dear Papa Dudut, hello po, ako po si Benson, 30 years old at dating nagtatrabaho bilang salesman sa isang tindahan ng cellphone sa mall. Pero sa kasalukuyan ay meron na po kaming negosyo ng misis kong si Mika na isang printing at Xerox machine shop. Masaya po kami bagaman nagkapandemya ay patuloy pa rin pong iniingatan at pinagpapala ng Diyos ang maliit naming pamilya at kabuhayan. Papa Dudut, ang kwentong gusto ko pong i-share ay tungkol sa amin ni Mika at kung paano ko po nakuha ang basbas ng mga magulang niya nang hingin ko ang kamay ng misis ko para magpakasal. Malaking bagay po sa akin ang munting sandaling yon at ituturing kong importanteng dahilan kung bakit maluwag at maginhawa ang pagdadala namin ng buhay simula noon hanggang sa kasalukuyan, Papa Dudut.
Wow, ang bango naman yan, sweetheart. Teka, tama ba ang hula ko? Daing na bangus ba yung piniprito mo? Di ba sabi mo gusto mo ng pritong isda para sa lunch mo? Tinutupad ko lang naman yung kahilingan ng sweetheart ko. Yun! Naks naman! Lakas ko talaga sa'yo. Pakis nga! Huy, ano ba? Nakita mo nagluluto ako baka mamaya masunog pa to. Nako, isa lang naman eh. O siya, magsandok ka na ng kanin. Malapit na rin naman ako matapos dito, sabay na tayong mag-almusal. Salamat talaga ha. Salamat saan? Dito, sa pag-aasikaso mo. Sa lahat-lahat. Kasi palagi mong pinagagaan ng lahat. Salamat kasi magkasama pa rin tayo hanggang ngayon. Saan naman ako pupunta kung magkataon? Sa tabi mo lang naman kasama ang anak natin, di ba? Kaya hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin, sweetheart. Responsibilidad ko yun bilang partner mo. Balang araw, pakakasalan kita. Kahit saang simbahan pa yan. Para naman matawag mo na rin akong asawa. Ikaw talaga. Seryoso ko dun. Kung gusto mo, ngayon na ako mag-propose eh. Kaso wala pa akong singsing. Naniniwala naman ako na darating rin yung araw na ikakasal tayo. Pero habang hindi pa nangyayari yun, palagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. At masaya ako dahil ikaw yung naging tatay ng anak ko, Benson. Hindi mo alam kung paano mo kinumpleto ang buhay ko simula nung magkakilala tayo. Kaya salamat din kasi dumating ka. Kung masaya ka na dumating sa buhay mong lalaking yan, Mika, pwes kami ng mama mo, hindi. Papa, Mama, good morning po. Magandang umaga po, Tito Arnel, Tita Lorna. Anong maganda sa umaga lalo na kung pagbumukha mo ang mabubungaran namin ni Arnel dito sa kusina? Ay, Mama, ano po bang problema nyo? Wala naman pong ginagawang masama sa inyo ni Papa si Benson. Pero kung makapagsalita kayo parang ang laki ng atraso niya. Malaki talagang atraso ng lalaki yan sa pamilya natin. Simula nang dumating siya sa buhay mo at sadyain kanyang buntisin, Mika. Hindi mo ba nakikita ang modus niya yun? Para pumisan siya sa pamilya natin? Papa naman! Ganyan kasi talaga kapag hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. Kakabit at didikit na lang sa may mga pera para umasenso. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, Mika? Kung bakit nagpaanak ka pa sa lalaking yan? Kailan mo ba makikita na ginagamit ka lang yan para makahuthot ng pera sa atin? Sumusobra na po kayo sa sinasabi niyo, Mama! Bakit? Tama naman ang mama mo ha. Yang mukha ng Benson na yan, mapagkakatiwalaan ba? Pambihira, ang kapal talaga. Tama na po, pwede ba? Inaano po ba kayo ni Benson? Bakit kailangan niyo siya magsalitaan ng masama? Alam niyong hindi siya ganong tao. Di ba paulit-ulit ko nang sinabi sa inyo na malinis ang intensyon niya sa akin at sa pamilya natin? Tingnan niyo, walang pagdadalawang isip siyang pumayag na sumama at tumira dito sa bahay natin kahit galit kayo sa kanya at hindi niyo siya gusto. Pero sana naman po matuto kayong rumispeto. Baka nakakalimutan niyo tatay ng anak ko na apo niyo ang iniinsulto niyo. Uy, Mika, ayos lang ako. Alam ko naman na nasasabi lang yun ng mga magulang mo dahil hindi nila ako tanggap para sa'yo. Yun na nga ang hindi ko maintindihan eh. Mabait ka naman, mahal mo naman ako. Responsableng tatay ka naman sa anak natin. Ano pa bang kulang sa'yo para hindi nila magustuhan? Maraming kakulangan ng lalaking yan, kaya hindi namin siya gusto ng mama mo para sa'yo, anak. Sana naman magising ka na sa katotohanan at iwan mo na siya. Kaya ka naman namin buhayin pati na apo namin sa'yo kasi may pera tayo, may negosyo. Gusto mo ba talaga masira kinabukasan mo at maghirap kasama ang taong yan? Makinig ka sa papa mo, Mika. Hindi ko alam kung paano kayo papakinggan katulad ng sinasabi niyo, Mama. Kung puro pang-iinsulto at kasamaan ang lumalabas sa bibig niyo. Masaya ako na si Benson ang tatay ng anak ko. Ngayon, kung hindi niyo po kaya na maging masaya para sa akin, please lang. Bigyan niyo ng katahimikan ng pamilya namin. Nakakapagod na po kasi kayo sa totoo lang. Nasasabi mo lang yan kasi nabubulag ka sa pagmamahal mo sa taong yan. Darating ang araw, masasabi mo na lang na tama kami. At magsisisi ka dahil hindi ka nakinig sa amin. Papa Dudut, nagkakilala po kami ni Mika dahil kaibigan siya ng katrabaho ko. Unang beses po kaming nagkita noon sa birthday party at talaga namang na-starstruck na ako sa kanya. Maganda po ang misis ko, morena, may mapupungay na mga mata at napakabait pa.
Nasabi ko po yun dahil hindi siya nagdalawang isip na kausapin ako at makipagkwentuhan sa akin kahit na nga mukha akong mahiyain noon. Sa edad kong 23 years old noon ay wala pa po akong nakakarelasyon. Kaya nga hindi katakataka na inaasar kami noon ni Mika sa isa't isa. Napag-alaman ko rin po na nagtatrabaho sa isang private company ang misis ko, Papa Dudut. At mukha rin po siyang may kaya dahil lulan siya ng isang kotse pagpunta sa venue ng birthday party. Pero hindi ko po kakikitaan ng kahit na anong kaartihan sa katawan si Mika. Sa katunayan, magaling siyang makisama at naka-vibes ko kaagad siya, Papa Dudut. May problema ba, sweetheart? Kanina parang ayos ka naman pagdating mo. Nakipaglaro ka pa nga sa anak natin. Ano kasi, bigla ako naalala nung nagturo ng laro ang kotse yung anak natin na nakita niya sa TV. Kaso, di ko naman mabili dahil wala na akong extra budget. Ang lungkot lang sa parte ko kasi hindi ko mabigay yung gusto niya. Tsaka pasensya ka na nga pala dahil sakto lang yung binigay kong sahod sa'yo. Sigurado kakapusin na naman tayo. Pero babawi na lang ako sa susunod. Ano ka ba naman? Wala yun. Sigurado ko na naiintindihan naman ng anak natin ang sitwasyon. Kahit bata pa siya, nagmana siya sa'yo. Maunawain at mabait. Tungkol naman dun sa sahod mo ngayon, naiintindihan ko dahil kanina mo pa sinasabi na nawalan kayo ng pasok dahil nga nag-holiday. At dahil no work, no pay kayo, malaki talagang kabawasan yun sa sweldo mo. Pero hindi naman palaging ganon, di ba? Hayaan mo, sweetheart, kapag malaki-laki na ang anak natin, pwede na uli akong bumalik sa pagtatrabaho. Kung ako ang tatanungin, gusto ko nasa bahay ka lang dahil hanggat maaari, lalaki dapat ang bumubuhay sa pamilya niya. Wala namang kaso sa akin ang tulungan kang magtrabaho. Saka mas mabilis tayong makakaipon kapag tayong dalawang kumakayod. Isa pa, malaki na rin ang sakripisyo mo simula nang tumigil ako sa paghahanap buhay. Para kasing sinulo mo na ang mga responsibilidad sa pamilya natin na dapat ipinagtutulungan natin. Hayaan mo, magsisikap ako lalo para naman makaipon at makapagsimula tayo ng negosyo natin. Darating din yung araw na may bibigay ko sa inyo ng anak natin yung mga bagay na hindi ko na ibibigay ngayon. Ano ba kasi yung mga bagay na yon? Kung pagkain, hindi naman kami nagugutom. Kung mga damit, pero naman kaming nasusuot. May bahay naman tayong natutuluyan at kahit nakikitira lang tayo, nag-aabot ka kina mama at papa. Siyempre, nandun na tayo. Pero ang tinutukoy ko kasi ay yung mga material na bagay. Luho lang yung mga yon, Benson. Oo, walang masamang bumili kung may sobra kang pera. Pero hindi naman talaga essential sa buhay natin yung mga yon. Saka wag mo na munang masyadong isipin yung tungkol sa mga bagay na yun. Hindi ka naman namin pinipressure. Sapat at madalas sobra pa nga ang binibigay mo sa amin. Hindi man sa salapi o material na mga bagay, pero siksik-liglig naman kami sa pagmamahal mo. Salamat talaga. Ikaw at ang anak natin ang inspirasyon ko. Kaya ako nagtatrabaho at nagsisipag ng gusto. Sana balang araw, dumating din yung swerte sa pamilya natin. Yun bang makabukod tayo ng bahay? Magkaroon ng sapat na pera sa bangko na magagamit natin sa emergency. Mapagtapos ng pag-aaral ang anak natin at magkaroon ng negosyo. Pero higit sa mga bagay na binanggit ko, may isa pa talaga akong gustong matupad, sweetheart. Ano naman yon? Ang matanggap na rin ako ng mga magulang mo. Malaking bagay para sa akin na magkaroon kami ng maayos na relasyon. Dahil kahit pagbali-baliktarin man ang mundo, magulang mo pa rin sila. Ibig sabihin, mahalaga sila sa'yo. Ayoko namang maging dahilan ng pag-aaway-away nyo kaya nga palagi kong pinagdarasal sa Diyos na sana dumating yung araw na maging maayos na ang lahat. Pero habang hindi pa nangyayari yun, hindi rin ako titigil sa panunuyo sa kanila. Lalo mo lang akong pinapahanga kasi ang lakas ng fighting spirit mo, sweetheart. Naku, baka kung ibang lalaki yan, mapikon na at mainis sa mga magulang ko. Lalo na kay Papa. Hay,
Pasensya ka na sa mga masasakit nilang sinasabi sa'yo ha. Alam ko kahit na hindi ka umiimik, nasasaktan ka rin. Kung may paraan lang talaga para makita nila kagad yung nakikita ko sa'yo ngayon, siguradong magbabago ang tingin na turing nila sa'yo. May karapatan naman talaga silang magalit sa akin dahil nabuntis kita ng maaga. Kaya hindi rin natin sila pwedeng sisihin sa bagay na yun. May karapatan silang magalit, pero wala silang karapatan na insultuhin ka. Dapat kahit masama ang loob nila sa'yo, matuto pa rin silang rumispeto. Oo, mga magulang ko sila. Pero minsan hindi ko na mapigilang mapikon sa mga pinagsasasabi nila, lalo na kung hindi talaga magaganda. Sana lang dumating na yung araw na maging okay na ang lahat dahil hindi mo deserve na ituring ng ganun. Mabuting tao ka. Oo, hindi ka pinanganak sa pamilyang may kaya pero masipag ka naman. Hindi sumusuko, responsable at punong-puno ng pag-asa. Kaya naniniwala ako na walang katotohanan na masisira ang future ko dahil sa'yo. Ang totoo niyan, ikaw ang dahilan kung bakit may direksyon at saysay ang buhay ko. Mahal na mahal kita, Mika. At mahal na mahal din kita, Benson. Papa Dudut, hindi sa birthday party na yon ang naging huling beses na nakita ko si Mika dahil bago kami tuluyang naghiwalay ay nagkapalitan pa kami ng numero. Simula noon ay naging magka-text na po kami at doon ko po siya lalong nakilala. May kaya nga po ang pamilya ng misis ko, merong negosyo ang magulang niya na may kinalaman sa mga sasakyan na pinapatakbo ng daddy niya. Papa Dudut, ibang-iba sa buhay na meron kami ng mga magulang ko ng panahon na yon. Sa kabila ng lahat ay walang kaso kay Mika kung wala kaming malaking bahay o mga sasakyan. Dahil nang maglakas loob akong magtapat ng feelings sa kanya, ay buong puso niya po yung tinanggap. Natatandaan ko pa nga kung paanong abot langit ang kaba ko sa magiging reaksyon ni Mika pero gano'n na lamang ang pagpapasalamat ko sa may kapal dahil hindi naging hadlang ang estado ng buhay namin para maging kami. Kaya lang aaminin ko na dahil sa kapusukan naming pareho ay nabuntis ko nga po si Mika pagkalipas lang ng 3 buwan ng aming relasyon, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories. Sa Spotify. Kinig na, kabarangay! 22 years old pa lamang po noon si Mika nang ipagbuntis at isilang niya ang panganay namin. Nang mga panahon na yon ay kilala na rin po ako ng parents niya at aminado ako na hindi naging maganda ang pagtanggap nila sa aming relasyon. Nang unang beses nga akong dalhin at ipakilala sa kanila ng misis ko ay prinangka na po ako kaagad ng daddy niya. Ininsulto at pinaliit din po ako nito, ang trabaho ko at ang estado ng buhay namin ng mga magulang ko. Aaminin ko na nanliit po talaga ako at nasaktan pero ipinagtanggol po ako sa kanila ni Mika, Papa Dudut. Nang mabuntis ko naman po ang anak nila, kulang na lang ay isumpa nila ako dahil sinira ko raw ang buhay ni Mika. Maging ang mga magulang ko ay nagalit sa akin noon at sangkatutak na sermon ang inabot ko sa kanila. Pero sa huli, pinanggap pa rin po nila ang sitwasyon at pinangaralan akong huwag tatalikuran ang mag-ina ko. Siyempre, Papa Dudut, hindi po ako masamang tao. Hindi po ako masamang tatay para iwan sa ere ang magiging anak ko. At sobra ko pong mahal si Mika para talikuran ang responsibilidad ko sa kanya. Oh, Tito Arnel, ayos lang po ba kayo? Sa dami natin sa bahay na ito, ikaw pa talaga ang una makikita ko sa umaga? Imbis na maging maayos ang araw ko, sigurado sinira mo na.
Saka ano bang ginagawa mo rito sa bahay? Di ba may pasok ka sa trabaho? Tanghali na oh. Bakit hindi ka pa umalis? Para naman hindi ko na rin nakikita yung pagmumukha mo. Tito, bali, nag-leave po ako ngayon sa trabaho. Ano? O bakit? May importante ka bang gagawin? O i-standby ka lang dito sa pamamahay ko? Alam mo Benson, kung yan lang din ang plano mo maghapon, mabuti pa magkulong ka na lang doon sa kwarto niyo ni Mika. Buisit ka. May gana ka pa talagang umabsent sa trabaho mo. Samantalang kakarampot na nga lang ang kinikita mo doon. Tapos babawasan mo para isang araw. Nag-iisip ka ba talaga? Napag-usapan na namin po to ni Mika. Saka hindi naman po ako absent kung hindi importante. Ano nga kasi sinasabi mong importanteng dahilan? Ano po kasi, anniversary po namin ngayon ni Mika. Gusto po sana namin mag-celebrate. Ano ka mo? Aba, ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Anniversary ka pa dyan. At saan mo naman balak dalhin ng anak ko? Sa pagkakaalam ko kasi, wala ka naman pera para maipasal sa magagandang lugar o madala sa mamahaling restaurant. Hindi po mahalaga kay Mika kung hindi ko siya madadala sa mamahaling lugar, Tito. Kontento na po ang anak niyo basta magkasama kami. Ay nako, nakakasuka kayo. Ewan ko ba naman dyan sa anak ko? Paano na kontento sa buhay na binibigay mo samantalang hindi naman ganyan ang pagpapalaki namin sa kanya ng mama niya? Tapos ano yung susukli niya sa amin? Makikisama lang siya sa katulad mong kampante na sa buhay basta may masisilungan at nakakakain ng 3 beses sa isang araw? May pangarap din naman po kami ni Mika, Tito. Marami po kaming plano. Hindi naman po ibig sabihin na ganito lang kami hanggang dito na lang po talaga kami. Alam ko po na galit kayo sa akin dahil iniisip nyo na nasira ako ang buhay ng anak nyo. Pero maniwala po kayo. Mahal na mahal ko po si Mika at ang anak namin. Wala lang ako may pagmamalaki sa ngayon kaya siguro hindi nyo pa nakikita yung halaga ko. Pero kapag dumating yung araw na magbunga lahat ng pagsisikap namin, siguradong magiging proud din po kayo sa akin. Plano-plano ko pang nalalaman. Paano kung namatay na lang ako at hindi pa nangyayari ang sinasabi mo? Saka wag mo nga akong linya na keso nagsisikap ka naman para sa mag-ina mo. Dahil lalo lang ako nabubuisit sa'yo. Paraan nyo lang yan ng mga pinanganak na walang pera para mabilis sa umasenso sa buhay. Oh, ngayong nakatira ka na rito sa pamamahay ko, nangyari na yung una mong plano, hindi ba? Wala po akong masamang intensyon sa pagtira ko dito sa inyo. Sa katunayan, nagpapasalamat pa nga po ako dahil sa kabila ng lahat, pinatuloy nyo pa rin po ako rito. Pasensya na po kung hindi kami mayaman. Pero edukado naman po akong tao at pinalaki akong disente ng mga magulang ko. Oo nga po, nagkamali ako. Dahil minsang naging mapusok kami ni Mika. Pero pareho naman po namin ginusto at pinangatawanan ng bunga ng nagawa namin. Araw-araw po kami nagsisikap na maging mabuting magulang sa anak namin. Kahit na ano pang sabihin mo, ayaw pa rin kita para sa anak ko. Ni sa hinagap, hindi ko naisip na sa katulad mo lang siya babagsak. Kung alam ko lang, sana hindi ko na lang sa pinayagan pumunta sa party na yon. Eh di sana hindi kayo nagkakilala. Ay, hindi nyo na po ba ako magugustuhan? Ginagawa ko naman po ang lahat para patunayan sa inyo na malinis ang intensyon ko sa anak nyo. Pero yung mali at yung kasalanan ko na lang po ba ang palagi nyong makikita sa akin? Aba, malamang! Kanino pa bang kabubuhan ang gusto mong makita ko? Sa iyo lang naman, hindi ba? Saka ano nga ulit yung sinabi mo? Kung hindi na ba kita magugustuhan? Oo, hindi na! Hinding-hindi! At dahil nga sa minimum wage earner lamang ako at tumutulong pa rin sa mga magulang ko ay maraming beses po talaga na nagkikipit kami noon ni Mika. Bagaman may trabaho naman ang misis ko ay nagkasundo po kami na ipunin yung sweldo niya para sa panganganak niya. Noong mga unang buwan ng pagbubuntis ni Mika ay sa bahay namin siya nakatira, Papa Dudut. Hiyang-hiya pa nga po ako sa kanya dahil hindi naman malaki ang tinitirhan namin. Bagaman sementado at may maayos na bubong naman ang bahay namin ay hindi pa rin yon katulad ng bahay na kinalakhan at kinasanayan ni Mika. Pero sa maniwala kayo o sa hindi ay wala pong naging kaso yon sa asawa ko. Sa loob ng ilang buwan na pagtira niya doon ay naging kasundo na niya at napamahal na siya sa mga magulang ko. Pero dahil nagiging masela ng pagbubuntis niya ay nag-decide po kami noong tumigil muna siya sa pagtatrabaho.
At imbis na sa bahay namin ay lumipat kami sa bahay nila bilang suhestyon na rin ng mga parents noon ni Mika upang mas matutukan at maalagaan nila si Mika hanggang sa makapanganak na ito at bumilang na rin po ng 2 taon ang pananatili namin doon. Nang magsimula nga po kaming tumira kina Mika ay mas lalo ko pong naramdaman na hindi ako welcome sa pamilya nila. Pero tiniis ko po ang lahat ng yon at sa halip ay mas nagsipag po ako sa trabaho upang makaipon at mas masustentuhan ang aking mag-ina. Pasensya ka na talaga, sweetheart. Pakiramdam ko kasi kahit anong gawin ko, kahit na anong pagsisikap ko, hindi pa rin sapat ang lahat ng yun para matanggap ako ng mga magulang mo. Ay, Benson, alam mo namang hindi mo kailangang pilitin na magustuhan ka nila. Ikaw na rin ang may sabi, ginawa mo na ang lahat. Ako nga paulit-ulit ko nang pinapaliwanag sa kanila na mali ang pagkakakilala nila sa'yo. Pero hanggang ngayon, nananatiling sarado ang isip nila. Alam ko naman na mahalaga sa'yo na makuhang basbas nila sa relasyon natin. Pero kung ganyan na nahihirapan ka lang din, para namang hindi na yun tama. Malaki na tayo, nasa edad na para magdesisyon para sa sarili natin. Mga magulang ko nga sila. Pero bakit imbis na suporta o pangaral lang makuha natin sa kanila, insulto at pagmamaliit ang sinasabi nila? Bilang anak nila, hindi ko mapigilang mainggit sa mga magulang na meron ka dahil napakabait at napakamaunawain nila. Oh, kumalma ka lang. Huwag kang magalit sa mga magulang mo. Pero alam mo, minsan, naisip ko, paano kung hindi na lang tayo nagkita nun sa birthday party ng kaibigan natin? Paano kung hindi ko na lang hiningi ang number mo bago tayo naghiwalay? Paano kung... Ilang beses na ba nating napag-usapan yan? Ang akin lang naman, meron pang ibang lalaki dyan na di hamak na mas may kaya, mas edukado, maraming ari-arian. Saka yung mas mabibigyan ka ng masaya at secured na buhay kesa sa akin. Pero ikaw nga ang mahal ko. Hindi mo ba naiintindihan yun? Ay. Oo, maraming nirereto sina mama at papa sa akin nung bago kita makilala. Pero lahat sila, hindi ko gusto. Alam ko itong sasabihin ko ay parang cliché love story na madalas nababasa lang sa libro o napapanood sa pelikula, pero malaki talaga ang pinagbago ko nung makilala kita. Mas naging masaya ko, mas naranasan kong maging malaya. Napakabait mo, mabuting anak ka rin sa mga magulang mo, masipag at responsable. Hindi mo ako sinasaktan o pinagsasalitaan ng masama, lalo kapag nagkakatampuhan tayo. Nirerespeto mo ang privacy ko at ginagalang mo ang pagiging babae ko. Kahit na wala ka sa sakyan, alam mo ba, ang bilis-bilis mo pa rin dumating kapag kailangan kita. Kahit na wala kayong malaking bahay, sabay-sabay naman kayong kumakain ng mga magulang mo. Yung maliliit na bagay na yun para sa iba, napakalaki naman para sa akin. At yun ang gusto kong maging buhay ng pamilyang bubuuin natin. Hindi yung may limpak-limpak na pera nga tayo, pero wala naman tayong panahon sa isa't isa. Ay, lalo mo lang talaga akong pinabibilib, sweetheart. Alam mo, gabi-gabi ako nagpapasalamat sa Diyos na binigay ka niya sa akin. Hindi lang ikaw yung natuto ng maraming bagay. Ako rin, marami ako natutunan. Simula nang makilala kita, mas naging ambisyoso ako. In a good way ha, syempre. Sinabi ko noon sa sarili ko, kahit na anong mangyari, ihaharap kita sa altar. Na ikaw at wala nang iba yung babaeng pakakasalan ko at makakasama habang buhay. Na sa'yo lang at sa tabi mo ako mananatili. Sa hirap at ginawa, sa saya at kalungkutan. Naiingatan kita, irerespeto at uunahin ko ang kapakanan mo araw-araw. Na palagi pa rin kitang pipiliin at patutunahin ko yun habang buhay. Sa tono mo, parang nagpo-propose ka naman ng kasal sa akin. Halata ba masyado? Na mukhang nagpo-propose ka na? Na nagpo-propose na ako. Ano? Matagal ko nang pinag-isipan kung paano ko to sasabihin sa'yo.
nung anniversary sana natin pero kinain talaga ako ng kaba. Tapos naiwan ko pa tong singsing. Siguro ganun talaga kapag pinanganak kang mahina ang loob. Pero naisip ko, walang tamang pagkakataon dahil lahat naman ng sandali mahalaga. Lalo kapag kasama kita. At mas lalo lang din ako nakukumbinsi na ikaw na ang babae para sa akin. Salamat Mika. Kasi minahal mo ako ng gusto at ang pamilya ko. Wala akong ibang gusto kundi ang makasama ka hanggang sa pagtanda natin. Kaya, pumapayag ka bang maging asawa ko? Tinatanong pa ba yun? Siyempre, oo. Pumapayag ako. Papadudod sa West lang po kinasal noong araw ang nanay at tatay ko. Pero palagi po nilang ikinukwento sa akin kung gaano ka-espesyal ang araw na yon, lalo pat tanggap at may basbas pareho ng mga magulang nila ang pag-iisang dibdib nila. Kaya nga kahit mahirap ang buhay, hindi po naramdaman ng mga magulang ko na pagkaita ng mga biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Malaking bagay din po na walang alita ng mga pamilya nila na siya namang huhubog sa pundasyon ng sambahayan na bubuin nila. Kaya hindi niyo po ako masisisi kung ikalungkot ko ng husto na hindi ako gusto ng mga magulang ni Mika. Bagaman ginagawa ko rin naman po ang lahat ng mga panahon na yon ay hindi rin po ako tumigil sa pagdarasal sa Diyos na isang araw ay magbubunga rin ang matagal ko ng panalangin. Wala naman po akong ibang hangad kundi ang magkaroon ng maayos na ugnayan sa mga tao na magiging bahagi ng pamilya namin ni Mika. Pangunahin na nga po doon ay ang kanyang mga magulang. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papadudod, nag-iisang anak lamang po ako. Tubero po si tatay samantalang nagtitinda ng banana Q at iba pang merienda si nanay. Sakto lamang po ang kinikita nila para sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Pero hindi po kami sumasala noon sa pagkain at palagi rin po kaming nagsisimba at naghahandog. Hindi po ako nakagraduate sa college dahil nagkasakit pa noon si nanay at ang pera na nakalaan sana sa pag-aaral ko ay pinampagamot ko sa kanya. Mabuti na lamang dahil gumaling din si nanay noon kaya nag-decide na lamang po akong magtrabaho para makatulong sa pamilya namin. Katulad po ng pangarap kong maginhawang buhay sa mga magulang ko, ang pangarap ko sa pamilya namin ni Mika. Alam ko na mahirap at hindi madali ang daan na tatahakin namin dalawa pero hindi po ako susuko alang-alang sa mag-ina ko. Malinis po ang intensyon ko at dalisay ang pagmamahal ko para kay Mika. Alam ko rin na siya na ang babaeng pinagkaloob ng Diyos upang makasama ko sa panghabang buhay. Ano ka mo? Niyaya ka na magpasal ng lalaking to? Totoo ba yun, Mika? Santissima makabaging langit! Hindi ka ba talaga nag-iisip, anak? At pumayag ka namang matali sa lalaking yan habang buhay? Ilang beses ko po bang sasabihin sa inyo na mahal namin ni Benson ang isa't isa? Saka may anak na po kami. At ano na lang mangyayari sa'yo kapag nagpasal kayo? Naisip mo na ba na habang buhay ka lang hihilain ng tao niya sa kahirapan? Ikaw lalaki, ano ba talaga plano mo sa anak ko? Di ba matagal na kitang sinasabihan na ang mabuti mong gawin, iwan sila ng apo ko? Pero bakit hanggang ngayon, nagsusumiksi ka pa rin sa pamilya namin? Para kang linta, ang kapal na mukha mo! Pinagbigyan na nga kita na umapak sa pamamahay ko at maging tatay sa anak niyo ni Mika. Pero ambisyoso ka talaga. Gusto mo bang pakasalan ng anak namin? Para ano? Matupad mo na talaga ang mga plano mo umangat sa buhay? Papa, pwede ba tumigil na po kayo? Sawang-sawa na po
Hindi mo maiintindihan ang tunay na kahulugan ng kaligayahan kung wala kang pera, Mika! Nagkakamali kayo dahil alam ko at ramdam ko ang ibig sabihin nun! Palagi po namin sinusubukan ni Benson na ipakita sa inyo na hindi lang sa pera magiging masaya, kung hindi sa pagkakaroon ng kumpletong pamilya at mabubuting tao na nakapaligid sa inyo. Pero nakakapagod din po pala na kumbinsihin kayo kasi sarado ang isip nyo at bulag ang puso nyo. Itong pagsasabi namin ng tungkol sa plano naming kasal. Si Benson po ang nag-insist nito kahit na posibleng magalit kayo sa kanya. Pero sabi niya, malaking bahagi kayo ng pamilya namin dahil nga mga magulang ko kayo. At mahalaga sa kanya ang basbas nyo para mas maging matagumpay ang kasal namin. Pero anong ginawa nyo? Sinaktan nyo lang po si Benson! Mika, huminahon ka lang. Ayos na ako. Hindi ka ayos! Tingnan mo nga yung labi mo, nagdudugo! Kung talagang hindi nyo na po matatanggap ang lalaking pinili kong pakasalan, mabuti pa magkanya-kanya na lang po tayo! Aalis na po kami rito ng pamilya ko! Mika, anong pinagsasasabi mo? At saan kayo pupunta? Kahit saan, basta malayo po sa inyo! Mika, pakiusap. Huminahon ka lang muna kasi. Oh, Tito Arnel! Papa! Ayos lang po ba kayo? Paano nangyayari sa inyo? Papa! Tito Arnel! Papadudot, dinala po namin kaagad sa ospital si Tito Arnel at napag-alaman po naming inatake siya sa puso. Si Mika po ang naiwan sa bahay samantalang ipinagmaneho ko po ang daddy niya kasama si Tita Lorna papunta sa ospital. Mabuti na lamang po dahil nailigtas ng mga doktor ang buhay ni Tito Arnel. Simula po noon ay ako na ang naging punong abala sa pagbabantay sa daddy ni Mika nang maospital ito. Kada weekend o tuwing umuwi ako galing sa trabaho ay dumediretso po ako sa ospital. Alala po ako at takot na takot dahil naisip ko na kung sa tatay ko mangyari ang ganon ay siguradong hindi ko po kakayanin. Isa pa, kahit sukdulan ng galit sa akin ng daddy ni Mika ay hindi po ako nagtanim ng pagkamuhi sa kanya. Tatay na rin po ang turing ko sa kanya. Naunawaan ko pong gustuhin lang niya na magkaroon ng secure at maayos na buhay sa hinaharapang anak niya, Papa Dudut, kaya siya ganon. Nanatili po ng 2 linggo ang daddy ni Mika sa ospital at malaki po ang naging bill nila. Nang mga panahon na yon ay doon na po namin nalaman na unti-unti na ring nalulugi ang negosyo ng pamilya nila dahil nga sa hindi na ito maasikaso ng daddy ni Mika. Bukod doon ay hindi rin po ito masinop sa pera. Kaya para mapunahan ang pambayad sa ospital ay hindi na rin po kami noon nagdalawang isip ng misis ko na ibigay ang malaking bahagi ng aming inipong pera matapos naming magdesisyon na ipagpaliban na lang muna ang pag-alis sa poder ng mga magulang niya para mas maalagaan na rin po si Tito Arnel. Para po sa akin ay pwede pa rin naman po kaming magsimulang mag-ipon. Ang mahalaga ay ligtas at buhay ang miyembro ng pamilya namin. Tito? Ikaw pala, Benson. Tuloy ka. Ito po pala. May dala akong almusal. Kayo na lang po kasi yung hindi pa kumakain. Sige, ilapag mo na riyan at kakainin ko mamaya. Sige po. Tito Arnel, kumusta na po ang pakiramdam nyo? Mabuti na kesa nung unang beses na inatake ako. Oo nga pala. Hindi pa ako formal na nakakapagpasalamat sa inyo ni Mika dahil tinulungan nyo kami para mabayaran namin yung bill sa ospital. Ang totoo niyan, hiyang-hiya ako sa inyo dahil kailangan nyo pang gawin yon. Wala naman pong kaso yun, Tito. Pamilya po tayo. At ang pamilya, di po ba dapat nagtutulungan? Para sa amin ni Mika, tama po ang naging desisyon namin na yun. Napakayabang ko pa magsalita at magmalaki. Akala ko kaya kong tulungan ang sarili ko nang ako lang. Pero nang dumating yung punto na subukin ako, hindi ko pala magagawang magtagumpay kung wala kayo sa tabi ko. Patawarin mo ako, Benson.
Dahil ininsulto kita at pinaliit. Tama nga si Mika. Palagi ko sinasabi na para sa kapakanan niya ginagawa ko. Pero ang totoo, sariling interes ko lang din ang pinoprotektahan ko. Para po sa akin, tapos na yun tito. Nangyari na yun sa nakaraan. At ang mahalaga po, yung ngayon. Kung saan ligtas kayo at patuloy na bumubuti ang katawan. Tapatin mo nga ako. Hindi ka man lang ba nagtanim ng galit sa akin noon? Nagalit po ako, pero hindi ko po magagawang kamuhian kayo, tito. Alam ko na may mga dahilan kayo kaya nyo nagagawa ang mga bagay na yun. Pero desidido pa rin po ako na patunayan sa inyo na mahal ko ang mag-ina ko. Para balang araw, matanggap nyo ako kahit paano. At kumpiyansa ka talaga na posibleng dumating ang araw na yon. Opo. Kahit na imposible. Kahit na matagal at mahirap kayong kumbinsin ni Tita Lorna. Palagi po ako nagdarasal gabi-gabi sa Diyos na tulungan niya ang pamilya natin na magkaroon ng magandang relasyon sa isa't isa. Kasi kapag meron po tayo ng bagay na yon, mas magiging magaan at madali ang pagdadala natin sa buhay. Ang lahat ng yon, napatunayan ko po sa mismong pamilya namin. Nahihiya ako sa iyo, Benson. Dahil masyado ako nabulag sa kayamanan. At ang tagal kong naniwala na ang pagkakaroon ng maraming material na bagay ang makakapagpasaya sa tao. Akala ko kapag naibigay ko ang lahat ng isa sa pamilya ko, nagawa ko ng parte ko bilang padre de pamilya. Pero nagkamali pala ako dahil tinuruan mo ko ng totoong kahulugan ng pagiging tatay. Ang totoo niyan, madalas ibida sa akin ni Mika kung gaano kakabuti sa kanya at karesponsable sa pamilya niyo. Mga bagay na minamasama ako noon kasi mas pinangungunahan ako ng galit. Akala ko hindi lang talaga kita gusto. Pero yun pala, naiinggit lang ako. Dahil kahit kailan, hindi ko naranasang ituring ng kahit na sino nang tulad sa pagtrato sa iyo ng anak ko. Pero kasalanan ko rin naman. Dahil ako mismo nagturo sa mag-ina ko na sasaya lamang ang tao sa pagkakaroon ng pera at maginhawang buhay. Mabuti na nga lang at hindi nagmana sa akin si Mika kahit papano. Tito, lahat naman po tayo may mga pinagsisisihan sa buhay natin. May mga nagagawa tayong hindi tama sa nakaraan pero hindi ibig sabihin habang buhay na lang po tayong magiging ganun. Araw-araw, pwede tayong maging mabuting tao at magbago. Sa palagay mo, pwede pa ba ako magsimula muli? Pwede ko pa bang maayos ang relasyon ko sa anak ko? Pwedeng-pwede po. Naniniwala naman ako na mahal pa rin kayo ni Mika. At kahit na anong mangyari, kayo pa rin ang tatay niya. Kung ganon, sisimulan ko nang bumawi sa kanya. Patutunayan ko yon sa pagbibigay ko ng basbas ko para sa kasal niyo ng anak ko, Benson. Ano po? Sabi ko, pumapayag na ako na pakasalan mo ang anak ko. Totoo po ba yan? Oo naman. Bakit? Ayaw mo ba? Napag-usapan na namin to ng Tita Lorna mo. Marami ka nang napatunayan sa amin noon na ngayon lang din namin nakikita. Kaya nga pareho kami nagsisisi at nahihiya dahil umabot pa talaga sa punto na kamuntik na akong mawala sa mundo nang hindi ko pa nakikitang kinakasal at hindi ko pa naihahatid sa altar ang anak ko. Ang kwento sa akin ng misis ko, ikaw ang nagmaneho ng kotse para maihatid ako sa ospital. Maraming salamat, Benson, ha? Dahil utang ko sa iyo ang pangalawang buhay ko. At gusto ko yung gamitin sa paraang magiging masaya ako kasama kayo na pamilya ko. Nang ibigay nga po sa akin ni Tito Arnel ang basbas niya para sa kasal namin ni Mika ay wala pong paglagyan ang kasiyahan ko sa dibdib, Papa Dudut. At ng araw din na yon ay nag-usap-usap po kami at doon na rin namin nakuha ang pagsang-ayon ni na Tita Lorna at sa kasalukuyan ay kasal na nga po kami ni Mika. Tinulungan at sinuportahan din po kami ng mga magulang niya upang makapag-umpisa ng negosyo na hindi nagtagal ay napalago po namin. At araw-araw po kami nagpapasalamat sa Diyos sa mga tulong, biyaya at pagpapala niya para sa aming pamilya at kinabubuhay. Sana po, Papa Dudut, ay marami na-inspire sa storyang ibinahagi ko ngayong tanghali at alam ko
na marami ang magsasabi na hindi mahalaga ang basbas ng magulang sa isang relasyon dahil hindi naman sila ang pakikisamahan mo, pero naninindigan pa rin po ako na importante yon dahil bahagi sila ng ating sambahayan. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyo ang sulat ko na itampok sa Barangay Love Stories. At sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga tagapakinig, and God bless po sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Benson. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.